Magandang araw, Tito Makoy. Ako si Tipo, isa sa mga tagapakinig mo. Matagal ko nang naririnig ang tungkol kay Romel, isang pedicab driver sa lugar kung saan ako nakatira. May itsura siya, guwapo sa madaling salita. Kursunada ko siya, Tito Makoy. Alam mo na po, lalaki ako pero lalaki rin ang trip ko. Si Romel ay merong matipunong pangangatawan. At saka, Tito Makoy, yung isang bagay na aking tinitingnan, nagdudulot sa akin ng pagnanais na maging malapit kami sa isa't isa. Mabait siya pero ang konting problema, tinutokso ito ng kanyang mga kasamahang pedicab drivers. 7 months ang tawag sa kanya. Kasi kung may sasabihin ka, kailangang sabihin mo isa-isa, kailangang maliwanag na maliwanag ang iyong pagpapaliwanag, gaya ng nagpapaliwanag ka sa isang bata. Ganoon pa man, hindi ito naging dahilan para mawala ang pagkakagusto ko sa kanya. Ang problema kung sakaling gagawin ko ang pagkakaroon namin ng pribadong ugnayan, natatakot ako na baka kumalat dito sa lugar namin, nakakahiya. Isipin mo na lang, Tito Makoy, baka tuwing dadaan ako sa kanto kung saan nakaparada ang lahat ng mga nagpipedicab, baka pinag-uusapan na ako na iba pala ang gusto sa likod ng aking pagiging machong katawan ng lalaki. Yun lang talaga ang kinatatakutan ko. Pero Tito Makoy, alam mo na, may kasabihan tayo na kung gusto, merong paraan. Kung talagang gusto mo, gagawa ka ng paraan. Araw ng Sabado, nagluluto ako ng pananghalian. Gusto ko kasing mag-food trip. Kaya nagluluto ako ng sinigang na baboy tapos pretong isda. Ito ang mga uulamin ko sa pananghalian. Ako kasi kahit na mag-isa lang dito sa bahay, madalas talaga akong nagfo-food trip. Nagluluto ako ng maramihan na aking kakainin. Pero Tito Makoy, noong araw na iyon, merong kamalasan kasi nasa kalagitnaan ako ng pagpiprito ko ng isda na ubusan ng gas ang tangke ng LPG. Buwisit na buwisit ako, Tito Makoy. Wala akong nagawa kundi ang lumabas ng bahay, pumunta sa kalsada, nag-aabang ng pedicab driver na mauutusan kong bumili ng LPG. Ngunit sadyang tila nakikiisa sa akin ang pagkakataon. Kasi si Romel, nakita ko ang paparating, wala itong sakay. Siguro kahatid niya lang ng pasahero at pabalik na siya sa kanto para pumila muli. Alam niyo po, sa sobrang tuwa ko na si Romel ang paparating, malayo pa siya ay pinapaypay ko na para alam niyang tinatawag ko siya. Naku Romel, kailangan kong bumili ng gas na ubusan ang aking tangke ng LPG. Kamalas nga naman, nasa kalagitnaan ako ng pagluluto, biglang naubos ang gas. Yan ang wika ko kay Romel paglapit niya sa akin. Ay walang problema sir. Yan naman ang sagot sa akin ni Romel. Romel, ano kaya kung ikaw na lang ang bumili? Hindi na ako sasama para hindi na ako makadagdag pa sa bigat ng iyong minamanihong padyak. Bigyan na lang kita ng pambili. Ito Tito Makoy ang pakiusap ko kay Romel. Ay sige sir, ikaw kung anong gusto mo. Yan naman ang sagot niya sa akin. Hindi na nga ako sumama, Tito Makoy. Hinintay ko na lang si Romel. Makalipas ang siguro magkakalahating oras, kumakatok na sa trangkahan ng aking bahay si Romel. Dala-dala na niya ang kanyang biniling LPG. Pagbukas ko ng gate, binitbit niya ito papasok sa aking bahay. Pagkatapos iniabot niya sa akin ang resibo at ang sukli. Siya na rin mismo ang nagkabit ng tangke ng gas sa stove na aking ginagamit sa pagluluto. Alam mo Tito Makoy, tuwang-tuwa ako kasi hindi ko na siya pinakausapan, kusa na siyang naglagay at nagkabit ng tangke sa aking stove ng LPG. Upo ka muna. Anong gusto mo? Juice, soft drink o kape?
Salamat na marami sa pagbili mo. Nako, talagang nakakainis nga talaga. Pero mabuti na lang, nandyan ka at natulungan mo ako. Ito dito Makoy ang wika ng pasasalamat ko kay Romel. Naupo si Romel sa may sala at nanonood ng TV. Binigyan ko siya ng juice at tinapay para kumain kasi kahit papaano Tito Makoy, napagod ito at ginutom sa kanyang pagpapadyak papunta sa bilihan ng LPG at pabalik sa bahay. Bagamat hindi naman ito kalayuan pero kahit papaano, siyempre nagutom ito. Pagkatapos niyang kumain, iniabot ko na sa kanya ang bayad sa kanyang ginawang pagbili ng LPG. Pinasobrahan ko ang bayad na ibinigay sa kanya. Tuwang-tuwa naman ito at halos ayaw niya ngang tanggapin ang pasobrang ibinigay ko. Ayon kay Romel, masyado raw yatang malaki naman ang ibinayad ko. Kaso Tito Makoy, ang sabi ko sa kanya, kunin mo na yan. Ako, alam mo, mahirap ang mawala ng LPG at yung ginawa mong pagtulong sa akin, sa totoo lang, hindi yun pwedeng tumbasan ng salapi. Malaki talaga ang naitulong mo kaya salamat. Ito Tito Makoy ang pagpapaliwanag ko sa kanya para tanggapin niya ang pasobrang bayad na ibinigay ko. Ilang sandali pa ay nagpaalam na sa akin si Romel. Alam mo Tito Makoy, nakangiti akong nakatingin sa kanya habang papalabas sa bahay. At siyempre, pasimple kong tiningnan ang kanyang harapan. Mayaman talaga. Mayaman na mayaman. Yaming-yami talaga. Kararating ko lang galing sa trabaho, tumigil sa harapan ng bahay si Romel. Meron itong bitbit na isang plastic bag at kumatok sa pintuan ko. Pinatuloy ko siya at iniabot niya sa akin ang kanyang daladalang plastic bag. Oh, ano to? Salamat ha. Yan ang tanong at wika ko kay Romel. Ayon sa kanya, meron palang oath-taking ang mga bagong opisyal ng kanilang asosasyon. Yung mga pedicab drivers ito Tito Makoy. At sa oath-taking, merong kaunting handaan sa venue kung saan ginawa ang oath-taking. At dahil marami rin ang sobra sa kanilang inihanda, kaya naisipan niyang dalhan ako ng pagkain. Ito'y bilang daw pasasalamat niya sa malaking ibinayad ko sa kanya noong pinabili ko siya ng LPG. Alam mo Tito Makoy, nakakatuwa kasi naaalala niya ang konting bagay na iyon na ibinigay ko sa kanya. Masarap ang bihon at chiffon cake na kanyang daladala. Tamang-tama naman, nagutom ako kasi hindi pa ako nagme-merienda kaya kumain kaagad ako. Dahil sa tuwang-tuwa ako kay Romel at siyempre Tito Makoy, korsonada ko siya. Tuwing sumasakay ako sa kanya, hindi ko na kinukuha pa ang sukli. Si Romel naman bilang ganti sa akin kung merong pagkakataong makakapagdala siya ng pagkain, gaya ng kung merong mga pagtitipon ang kanilang grupo o kaya merong nag-birthday sa kanilang grupo, dinadalhan niya ako ng pagkain. Kahit na anong kunting kasiyahan lang na ginawa ng kanilang grupo, hindi niya talaga nakakalimutang dalhan ako ng pagkain. Hanggang isang hapon muli, kumatok siya sa aking pintuan ng bahay. Meron na namang daladalang plastic bag. Ang daladala niya ngayon, pansit at poto. Nag-birthday pala ang kanilang presidente. Marami raw ang handa, marami ang natira kaya pinagbalot silang lahat na pumunta roon. At ito ngayon ang ibinigay sa akin ni Romel. O sige Romel, pahinga ka muna. Upo ka muna dyan. Ano kaya kung shot tayong dalawa? Siguro naman hindi ka nababiyahe pa. Ito Tito Makoy ang pagyayaya ko sa kanya. Hindi nagsalita itong si Romel, kaya naglabas na ako ng inumin. Sa maikling kwento Tito Makoy, uminom kaming dalawa. Noong meron na kaming tama, namumula-mula na ang pisngi ni Romel. Lalong lumabas ang kanyang pagiging magandang lalaki. Alam mo Tito Makoy,
Inabot ako ng aking kapangahasan kaya sinabi ko ng diretsuhan kay Romel. Alam mo Romel, baka magalit ka sa akin at hindi ka na pumunta pa dito sa bahay. Gusto kita Romel. Totoo yan. Gusto kita, lalaki ako pero gusto talaga kita. Ito Tito Makoy ang aking diretsahang pagtatapat kay Romel. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi nagsasalita. Sorry ha. Pero sinasabi ko sa iyo Romel, totoo yan. Pero wag kang mag-alala kasi hindi naman kita re-rapin. Iyan Tito Makoy ang pabirong wika ko kay Romel. Dahil nga kahit papaano medyo nakaramdam ako ng kunting hiya nang tingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ngunit Tito Makoy, nagulat ako kasi sa halip na lumayo siya sa akin, idinantay niya ang kanyang ulo sa balikat ko. Nagiinuman kasi kami, magkatabi kaming nakaupo, hindi kami magkaharap. Alam mo Tito Makoy, sa karanasan ko, ito na yun. Kaya naman hindi na ako nag-atubili pa. Inakbayan ko na itong si Romel. Hinalikan ko siya sa pisngi muna. At noong hindi siya pumalag, hinalikan ko siya sa labi. Nagulat ako Tito Makoy kasi gumanti sa akin ng halik si Romel. At yun na Tito Makoy, lalo na akong naging pangahas, ginawa ko na at ibinigay sa kanya ang gusto kong gawin at gusto kong ibigay sa kanya. Masaya at matamis ang pagtatagpo naming iyon. Hindi ko sukat akalain ng aking pantasyang pedicab driver ay magiging katabi ko ngayon. Mula noon Tito Makoy, palagi na siyang dumadaan sa bahay halos gabi-gabi. Tuwing gagarahin na siya buhat sa pagpapadyak, dumadaan muna siya sa bahay bago dumiretsong umuwi sa kanila. Kaya naman Tito Makoy, palagi kaming merong pribadong oras halos gabi-gabi. Masayang palagi ang gabi ko. Kahit pa si Romel tinutokso ng kanyang mga kasama na 7 months daw at parang bata raw ang isip nito. Pero sa akin Tito Makoy, iba ang nakikita ko sa kanya. At kahit pa sabihin nating isip bata nga itong si Romel, pero pagdating sa paglalabing-labing, hindi mo talaga matatawaran. At dahil sa kanyang kakaibang ginagawa sa akin, talagang ang tingin ko sa kanya, hindi naman totoo ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan na isip bata ito. At sabihin pa nating isip bata siya, pero ang mahalaga sa akin ay kung paano siya gumawa sa aming pribadong oras. Minsan Tito Makoy, tinanong ko siya kung bakit hindi siya nagalit sa akin sa ginawa ko noong una kaming maglabing-labing. Pero ang sagot niya sa akin, gusto niya raw na magsaya siyang merong kasama. Kasi palagi lang siyang nagpapasaya sa kanyang sarili, wala siyang kasama. Yun Tito Makoy, nalaman ko na ang aming paglalabing-labing, yun rin pala ang unang beses niyang nakaramdam na merong kapareha sa kasiyahan. Nagustuhan niya raw ang aming ginawa kaya bumabalik-balik siya dito sa akin para lagi-lagi namin gawin. Alam mo Tito Makoy, sa pagiging regular na aming ginagawa, naramdaman ko na lang na mahal ko na itong si Romel. Mahal ko na siya. At nararamdaman ko rin na mahal niya ako. Kasi sa aming pribadong oras, sa aming pagsasaya, lagi niyang ibinubulong sa akin na mahal niya raw ako. Alam mo Tito Makoy, tuwing binubulungan niya ako ng ganoong salita, talagang pakiramdam ko, lumulutang ako sa alapaap. Sa ngayon, nagpapatuloy kami sa aming relasyon at lingid ito sa kaalaman ng kanyang mga kasamahan, sa mga taong nakapaligid sa amin, maging sa aking mga kapitbahay. Si Romel Tito Makoy, alam kong pagmamahal rin ang kanyang ibinibigay sa akin kasi hindi siya namimira sa akin. Kahit kailan hindi ito humihingi sa akin. Basta tuwing pumupunta siya sa bahay,
Ang tanging gusto niya ay magkaroon kami ng pribadong oras. Ngayon Tito Makoy, masaya ako sa aming relasyon at maligayang maligaya. Baka sabihin ng iba na ang aking pakikipagrelasyon sa isang pedicab driver ay pagpapakita lang na wala akong taste at wala akong kaklas-klas. Professional ako pero ang aking pinatulan ay isang pedicab driver. Pero ang masasabi ko sa kanila Tito Makoy, kung magmamahal tayo at maghahanap ng tunay na pag-ibig, mahalin natin ang taong itinitibok ng ating puso. Kahit sino pa siya o kahit ano pa siya, lalong-lalo na kung ang pagmamahal na ibinibigay natin ay sinusuklian rin ng kaparehong damdamin ng pagmamahal. Ating pagyamanin ito. Huwag nating hanapin ang katangian na wala sa taong minamahal natin. Kinakailangan nating makontento sa katangian nila kung anong meron sila at ang katangian na naging dahilan para ibigin natin sila. Yung katangian na nakita natin sa kanila, kaya tayo na-attract at umusbong ang pag-ibig na ating nararamdaman. Ganyan lang Tito Makoy kasimple ang aking kasagutan. Kinakailangang sundin natin ang ating nararamdaman, makinig tayo sa sinisigaw ng ating puso. Mahalin ang taong itinitubok ng ating puso. Sa kaso namin ni Romel Tito Makoy sa aming matamis na relasyon, kahit pa anong sabihin ng tao sa akin at kay Romel, mahal ko si Romel, mahal ko siya, patuloy ko siyang mamahalin at patuloy kaming magmamahalan hanggat maaari. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simple at maiksing kwento. Sana po mapili mo at maibahagi mo sa iyong channel. Lubos na gumagalang at iyong tagapakinig, Tipo. Maraming salamat Tipo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sangayon ako sa sinabi mo na kung magmamahal tayo, huwag nating hanapin ang isang katangian na wala sa taong minamahal natin. Mahalin natin ang taong ating iniibig. Kung ano man meron sila, tanggapin natin sila ng buong buo. At saka para talaga makahanap tayo ng wagas at tunay na pag-ibig, huwag tayong yung magsiset tayo ng standard na kinakailangan ganito. Alam mo yung mga katangian nating hinahanap, yung mga katangian na gusto natin sa ibang tao para mahalin natin, imposible na meron yan sa iisang tao lang. Kaya talaga para umibig ka at maging masaya sa iyong pagmamahal sa taong minamahal mo, makontento ka kung ano ang meron siya. Yung katangian niya na minahal mo, makontento ka sa ganoong katangian na meron siya. Huwag nating tingnan ang status o kaya kalagayan at pagkatao ng isang tao para lang mahalin. Kung ang isang tao siya ang tinitibok ng ating puso, mahalin natin siya at tanggapin. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.